namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Salmo 30 na po tayo, at pakinggan niyo po itong aklat na po ito. Manggagalag kayo sa Panginoon, o kayong mga matuwid, pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kayo'y magpapasalamat sa Panginoon na may alpa, magsiawit kayo ng mga pagpapuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwerdas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit, magsitugtog kayo, kayong matalino na may malaking ingay, sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid, at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan, ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng nagtatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kanyang pinipisan ang tubig na dagat na parang isang bunton. Inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga-sanglibutan sa Kanya. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Dinadala ng Panginoon sa walaang payo ng mga bansa. Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon ay mga nanganayong matibay magpakailanman, ang pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon, ang bayan ng kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanya minamasdan ang lahat ng anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan at tumitingin siya sa lahat ng nangananahan sa lupa. Siya'y naghuhugis ng mga puno nilang lahat na nagmamasid sa lahat ng nilang mga gawa. Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo. Ang pagka-makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan. Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas, ni hindi niya iniligtas ang sinuman sa pamamagitan ng kanyang malaking kalakasan. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob, upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon, siya'y aming saklulo at aming kalasag, sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagsitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob, o Panginoon, ayon sa aming pag-asa sa iyo. Yan po ang kasulatan ng Salmo 33 po tayo nito. Binabasa po natin at naway naunawaan niyo po ang mga inihatid kong balita mula sa aklat na po ito, at ayon nga sa kasulatan na po ito, ang mga nakikita ng Panginoon ngayon kung ano ang ginagawa mo, sapagkat kung hindi ka natatakot sa Kanya, alam mo kung ano ang kaparusahan, at alam mo kung ano ang nangyayari.
sapagkat siya ay mayroong mata. Diba ang sinasabi na kahit ano pang gawin mo, ang sinasabi, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang